Hindi talaga sa makikita talaga. Kadalasan gumagamit sila ng LOA o Letter of Authority kapag may i-inspectioning warehouse o commercial establishment. Pero dahil nasa bahay ang mga nasabing luxury vehicles, hindi ito uubra. Bahay po kasi yan. Ibang rules eh. May protection kasi yung tahanan base sa ating constitution at sa mga batas. Although of course, yung posibilidad na gamitan lang din namin ng LOA, posible rin yun. Subalit mas maganda mag-ingat po rin ng POC. Ipapawalang bisa ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ginawang pagbalasa ni dating PNP Chief Nicolas Torres sa PNP na sinasabing dahilan kung bakit siya sinibak. Programa naman si Torre na itutuloy ni Nartates. Nakatutok si June Veneracion. Sa dating tanggapan ng sinibak na PNP Chief Nicolas Torre III, nag-uopisina na ngayon si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Dito niya hinarap ang media. Kasunod ito ng biglaang pagsibak kay Torre na nagugat sa balasahan sa PNP na ipinag-utos si Torre pero hindi raw aprobado ng NAPOLCOM. Kasama sa binalasan ni Torre si Nartates na mula sa pagiging number 2 man ng PNP ay ginawang area commander ng Western Mindanao. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga kabdi. Nakikita naman ho natin na parang bumabaliktad na ang kapalaran nitong mayabang na si Torre. Narinig naman po natin mga ka-update na isa itong si Nartates sa mga binabalasa o inuungasan ni Torre. O ngayon mga ka-update, mukhang mapait ang nararamdaman ngayon ni Torre. Dahil si Nartates ngayon ang mas nangunguna sa kanya, ang mas umangat sa kanya. Mantakin mo yun, 2 buwan ka lang nagserbisyo bilang PNP chief, nasibak ka kaagad, natanggalan ka na agad ng pwesto. Diba? Ganyan ho ang mga taong nakikita nating ginagamit lang. Diba? Ano General Torre, ginamit ka lang ba? Tanong lang. Ginamit ka lang ba ni Tambaloslos at ni BBM? O masyado ka nang maangas at kung sino-sino na ang tinatapakan mo, kaya sinibak ka? Diba? Inaatake mo lahat ng mga kaya mong lampasan, piling mo naman kaya mong upakan lahat. O ngayon, Torre, mukhang sa kangkungan ka pupulutin. Diba? Pati itong si Nartates, binabastos mo pala. Naging baliktad ngayon ang kapalaran mo, General Torre. Diba? Hindi lang yan. Pati nga itong isa pa mga kaldita. Kilala nyo po ba yan? Iyan. Si Jean Pajardo. Isa pa hong maangas na sinabi niya, hindi raw ho masama ang droga, nakakapagpahaba lamang daw ng oras. Isa rin po yan sa ikinagalit ni PNP Chief Nartates. Diba? Ayaw niya ho yan. Tatanggalin niya bilang speaker ng PNP. Yan po kasi yung tagapagsalita nila dyan. Kung ano-ano nga naman ang pinuputak, magkadikit sila ni Torre, ngayon, 2 ho silang natanggalan ng pwesto. Diba? Darating at darating ang araw ng mga ungas na ito, masisibak talaga sa pwesto pag ganyan. Ganyan kayabang. Nakala mo kung sino ang napakagaling. Hindi lang din ho yan ang ating pag-uusapan mga ka-update. Kasi dito ho, ang pamilyang Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, iimbestigahan ng Bureau of Custom. Yung mga luxury car, sports car nila, aalamin kung tama ba ang mga buwis nila. Kaya naman mga ka-update, pakinggan na rin ho natin itong balita kay Torre at kay Diskaya na kilala na bilang, alam nyo na, simulan na rin ho na. Matapos ang sibakan, ang Rigodon ay pinag-utos si Torre. Ipapawalang bisa sa ilalim ni Nartates, alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yan. Sabi ni Nartates, malinaw naman daw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan daw ng bagong liderato ng PNP
kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba commander, we will audit yung unit. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong spokesperson ng PNP, kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes, ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Sa panayam ng unang balita, sabi ni Nartates, nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Handa naman daw si Nartates na ipatpad ang mga nauna ng programa ni Torre. Kinumpirma naman ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre, pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant. Mukhang inaalukan na siya maging kontraktor, mga kabita. Parang ganun yata ang inaalok sa kanya at malabo na naman siyang bumalik dyan sa kayabangan niya. Ayan pa yung ate niya, yung magkakamukha sila, mga kabita. Kung ano-anong pinuputak dyan sa media, puro wala na namang katuturan. Diba, Aling Claire Castro? Ano na naman ba idadaldal mo dyan? Bibigyan nyo ng posisyon. Anong posisyon? Diba? Anong pasiklab na naman yan, Aling Claire? Anong pasiklab nyo na naman dyan? At maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Sa ngayon, ay isa pa ring 4-star general na pulis si Torre. At sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Hanggat nasa serbisyo pa siya sa PNP, hindi maaring ma-promote bilang 4-star general si Nartates. Tinuna naman ng mga mambabatas kung bakit hindi nakadalo si Nartates sa briefing ng House Committee on Public Order and Safety kanina. Si Police Brigadier General Christopher de la Cruz ng Directorate for Plans ang kanyang ipinadala. Before the briefing would proceed, I noticed that all the heads of offices invited are present today. May I know why the head of the PNP is not present? I hope it will not establish a precedence of the chief PNP not attending the invitations given by Congress. Before I came here, I went to his office and sought the guidance. And at that time, sir, still preoccupied with a lot of things being today his first day of office. Sabi ni General Tuanyo, nakalipat na rin si Nartates sa White House, ang official residence ng PNP chief matapos itong bakantehin ni Torre. Ipinatawag din daw ito sa Malacanang, kaya hindi nakadalo sa kamera. Ayan na ang pagpapaalam mo dyan sa PNP, Torre. Diba? Mantakin mo yon sa 2 buwan mong kayabangan dyan, agad kang pinaalis. Hindi ba masakit sa ego yon, Torre? Lahat kasi ng kabalastugan, kahit na anong pagpapasiklab mo sa social media, wala na hong maniniwala sa kabalbalan nyo. Mantakin mo yan, sinabi mo 5 minuto lamang tatawag ka sa 911 o sa dadayal ka ng PNP, nandyan na agad, sasaklolo na. O wala naman nangyayari Diba? Lalo lang tumataas ang kriminalidad sa Pilipinas. Kahit na anong pagtatakip nyo, lilitaw at lilitaw lahat. Lilitaw at lilitaw lahat ng kabalastugan nyong ginagawa. Ngayon mga ka-update, pakinggan naman natin, silipin natin itong pag-iimbestiga sa mag-asawang Diskaya dahil nga naman sa maanumalyang flood control. Kung saan-saan mga ka-update, talaga namang may nakawan. Dito, makikialam na yung Bureau of Custom kung saan nila galing o tama ba ang binayad nilang tax sa pagpapa-import ng mga mamamahaling sasakyan. Pakinggan ho natin ito mga update. Hindi talaga sa makikita pa natin. Kadalasang gumagamit sila ng LOA o Letter of Authority kapag may i-inspectioning warehouse o commercial establishment. Pero dahil nasa bahay ang mga nasabing luxury vehicles, hindi ito uubra. Bahay po kasi yan. Ibang rules eh. May protection kasi yung tahanan base sa ating constitution at sa mga batas. Although of course, yung posibilidad na gamitan lang din namin ng LOA, posible rin yun. Subalit mas maganda mag-ingat po rin ang BOC.
Sinubukan namin kunin ang panig ng mag-asawang Diskaya, pero wala silang tugon sa aming text at tawag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Aminadong DICT, pahirapan ang pagsawata sa illegal na e-sabong websites dahil kahit natanggal na ito sa internet, mabilis din itong nakakabalik. At kami naman sa kaso ng mga nawawalang sabongero, naghihintay na lang ng mga dagdag na dokumento ang Justice Department bago mailabas ang subpoena para sa nasa 6 na pong inireklamo ng multiple murder. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance, at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabongero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang idagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga subpoena sa nasa 6 na pong mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Still on the process. The witness can only apply under the Witness Protection Program once the case has been evaluated by our prosecutor. According to our police counterpart, the witness is very much secured. There's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, 18 police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities. I give the full commitment of the agency in pursuing this investigation until the end. There will be no sacred cows. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of cockfighting aficionados. Tanong ng isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi mag-match ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sabongeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nag-ugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Gambling breeds other evils, crime, corruption, and violence. The case of the missing sabongeros proves this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 illegal e-sabong sites na kung napatake down nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang kasi. Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong XXX that po. Minsan, pinapangalanan nila ng candy, that something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat nati-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the site. It's another thing stopping the operation. So, kailangan may arrest. That's why, yun yung pinaka-importante. Arrest being made. Internet offers anonymity to users. So, yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inilatag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech ang ilang dokumentong patunay umano na Chinese citizen ang mining executive na si Joseph T. Saksi, si Rafi Tima. Malinaw sa mga dokumentong ito, ayon kay Senador Risa Ontiveros, Chinese national at hindi Pilipino ang mining executive na si Joseph C. na inaresto ng Bureau of Immigration noong nakaraang linggo. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ng senadora ang kopya ng Alien Certificate of Registration na isang Zhong Jianshen na may alias na Joseph C. Makikita dito ang kanyang fingerprint. Kinumpara raw ito ng Bureau of Immigration sa fingerprint ni Joseph C. sa kanyang Philippine passport. Kumpirmado yan.
Hindi haka-haka, hindi madadaya ng AI. At kahit hindi tayo mga fingerprint experts, hindi naman siguro madi-deny pag pinagtabi ang photo niya dito sa ACR at ng kanyang passport na ang Chinese na si Chen Zhongzhen at ang di umanong Pilipino na si Joseph C. ay one and the same. Nakababahala ayon sa senadora na tulad ni Alice Go, tila nalusutan ng mga ahensya ng gobyerno para makakuha siya ng Philippine passport at magpakilalang Pilipino. Bukod sa naging honorary member siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary, honorary chairman din siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce. Bakit nakakabahala? Dahil ang organisasyong ito ay may malalim na ugnayan sa Communist Party of China sa One Belt, One Road initiative nito. Sa photo na naka-flash ay ipinapakita ang isang online summit kung saan nandoon ang kanilang grupo. Ipinakita rin ng senadora ang isang online article sa China kung saan ipiniture ang isang Xi Jianzong na ipinanganak sa Donghua Village sa Xinjiang City, Fujian Province sa China. Bagamat inanunsyo ng PCG na tinanggal na si Joseph C. bilang auxiliary ng PCG, nakababahala umanong paano siya nakapasok dito. Ito ay tahasang pagpake, paglapastangan sa ating pambansang interes at seguridad. Pinaglalaruan na tayo ni Mr. Joseph C., a.k.a. Chen Zhongzhen, a.k.a. Xi Zhenzong. Dapat may managot. Ngayon, kailangan natin itanong, who is responsible for the registration of birth of Joseph C.? Nagsampa na ng resolusyon sa Senador Ontiveros para imbestigahan ng Senado ang kaso ni Joseph C. Nauna nang nanawagan ng kumpanya ni C na Global Ferronico Holdings na palayain ang kanilang chairman. Git nila, valid umano ang Philippine passport ni C. Hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad dito sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi dumaan sa BOC ang kahon-kahon ng mga sigarilyo at ipinuslit sa pier sa Tondo, Maynila. Dagdag pa niya, walang mga permit, walang tax stamp, hindi registered at walang graphic health markings ang mga sigarilyo. 3 ang naaresto, kabilang na ang may-ari na isang half Chinese. Wala pa silang payag. Inaalam na rin ng intelligence group ng BOC kung paano na ipasok ang mga imported na sigarilyo sa bansa. Kawalan ng mga nakakasuhan at napapakulong na big-time smuggler tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Puna ng mga senador, sa kabila ng dami ng mga nasasabat na kontrabando, wala namang big-time smuggler na napaparusahan. Kasi ngayon, under the Anti-Agri-Economic Sabotage Law, kahit yung broker, kahit yung consignee, kahit yung may-ari ng warehouse, lahat yan pwedeng masampahan ng non-bailable offense of economic sabotage. Meron kami 4 na kasuhan, but the reality is, ang pwede lang namin ikaso is quarantine law tsaka food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagaranti sa inyo, may makukulong. Natalakay rin sa pagdinig ang pagsadsad ng presyo ng palay ngayong anihan. Kaya raw dumadaing ang mga magsasaka. Nalugi na sila. Ayon sa grupong Federation of Free Farmers, magandang hakbang na sana ang importation ban na iniutos si Pangulong Marcos, pero huli na ito. Aminado naman ng Department of Agriculture sa mababang presyo ng palay. Isa sa naisip na solusyon ang pagkakaroon ng drying facility para hindi magbenta ng basang palay ang mga magsasaka na mas mababa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong Tinukoy ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kung sino ang pumipili umano ng mananalong bidder sa mga flood control project sa kanyang distrito. Batay po yan sa sinabi raw sa kanya ng District Engineer ng Batangas na inaresto dahil sa alegasyong panunuhol. Saksi, si Ian Crew. Tumagilid na ang diking ito sa bahagi ng Pansipit River na sakop ng Lemery, Batangas. Bumitaw na kasi sa kinakabitang konkreto ang ikinabit na sheet pile. Peligroso tuloy ang bahagi ng dike na dinaraanan ng mga residente. Dati raw yung kinatatayuan ko ngayon ay kapantay nitong gilid ng dike, pero nga sa pagdaan
ng Bagyong Christine, nangyari nga po, nahati ito at humilig papunta sa Pansipit River itong dike. At napansin din natin na madalang yung mga bakal dito at may mga putol nga po kaya nung dumaan nga yung rumaragas ang tubig dito, bumitaw talaga yung dike. Sa kabilang pampang naman na may dike rin, bayan ng Taal na ang nakakasakop, sabay lang umanong ginawa ang parehong dike. Pero sira na ito bago pa humagupit ang Bagyong Christine no October 2024. Lumala lang ang sira dahil sa bagyo. Sa dami naman dumadaan dito, tsaka yung mga estudyante dito rin nadaan para po pumasok sa school na yun. Shortcut kasi nadaan to. Minsan, umakyat sila, wala naman hagdanan. Basta tiyaga lang, basta akyat. Baka yung mga dumadaan to, yung mga aksidente. Kabilang ang mga flood control project sa Pansipit River sa mga iniimbestigahan ng first-time congressman ng unang distrito ng Batangas na si Leandro Legad de Leviste. Nagsisimula raw sa nilutong bidding ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanyang distrito. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. At ang pumipili umano noon ng mananalo na sinabi umano sa kanya nang ipinaaresto niyang si DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ay yung pinalitan kong congressman. Pinalitan niya si dating swimming Olympian Eric Buhain na naupong congressman ng 1st District ng Batangas mula 2022. Sinisika pa naming kunin ang panig ni Buhain. Sabi ni Leviste, hindi lang flood control project, kundi pati ang ibang proyekto gaya ng kalsada at kahit ang mga reflective road markers gaya ng cat-eye ay sisiyasatin niya ang kalidad at halaga ng proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isang panibagong low pressure area o LPA ang nabuo sa kanluran ng bansa. Huli po yang namataan sa layong 225 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. At ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras, pero posible ring lumabas ng PAR bukas. Kung sa loob ng PAR ito maging bagyo, papangalanan itong bagyong Jacinto. Ramdam na po ang epekto ng trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng Luzon. At hinahatak din ng LPA ang habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan sa iba pang panig ng bansa. Sa datos ng Metro Weather umaga bukas, may pag-ulan na sa Palawan, Western Visayas at Negros Island region. At pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng bansa, kasama na rin ang Northern at Central Luzon, iba pang probinsya ng Southern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. May malalakas na ulan kaya mag-ingat po sa banta ng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila may tsansa pa rin ng ulan lalo na bandang hapon at gabi. Dinisarmahan at isinailalim sa preventive custody ang 2 pulis Marikina na inireklamo ng pamamolesya ng kanilang kabarong babae. Saksi si Mark Salazar. Gabi noong August 17 sa Marikina, naganapang umano'y panghahalay ng 2 pulis na lalaki sa kabarong pulis na babae. Magkakakilala silang 3 dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Allegedly, sinakay siya ng 2 kasama niya sa unit sa Marikina and nag-park sila sa isang area, nangyari yung alleged na pag-molest sa kanila. Allegedly, yun nga, hinawakan siya nung kasama niya ng pulis na masela na part ng katawan niya. Doon sa loob mismo ng van, na mobile. Ang nabasa ko doon sa ano niya at is only hinipuan siya, but as to the sexual act, hindi pa malinaw. Pagkailang araw, nagkalakas ng loob ang police woman na maghain ng reklamo. Mga sinabing sa kanya na sabi, atin lang ito. Then after that, yun. After several days, doon siguro na realize ng ating victim or complainant na she has to report
Inilipat na muna sa Eastern Police District ang patrolwoman habang iniimbestigahan ang nangyari. Nakausap ko siya, okay naman, but yun nga, siyempre dahil doon sa nangyari, umiiyak at siyempre malungkot. Habang ang dalawang inirereklamong pulis na may ranggong patrolman at staff sergeant naman ay nasa preventive custody ng Marikina Police at dinisarmahan na. Pinabulaanan umano ng dalawang inirereklamo ang nangyari, kaya babalikan ang kanilang movement noong August 17 para makita kung sino ang nagsisinungaling. We are doing now the proper investigation, find na kailangan natin mag-file ng course ng administrative and criminal charges, then we will do that. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.